Kalambuan, Dalakana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Dalakana. Magadlaw inyo boss galagad, saldi chato diri sa programang Kalambuan Daratanan. O kumusta nga mga kaigsunan, mga televiewers diri sa ato ka syudad sa Davao, ug sa tibok Islas Mindanao, magadlaw. Kinisabang inyo higalas kahanginan Rafi Bermejo, magadlaw. O syempre ang atong lumanon nga Kalambuan Daratanan nga mahatod sa mga mahingdadong impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, malokal ug nasyonal nga inyo kining mabati pinagi diri sa atong programa Kalambuan Daratanan. O sama sa nandan ang atong dinapit nga bisita pinalangga sa Katauhan Siyudad sa Davao, First District Congressman Carlo de Grales. Mayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi ug sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programa, mayong adlaw niyong tanan. Ug Sal, sa mga kaigsunan, sama sa gihapon no, atong pagaisgutan, nibalik na ang sesyon sa Kongreso. Busa mangutanan ta kang Congressman Carlo kung sa katong mga katikaran karon sa Kongreso. Ug sa katong mga wala masayod no, sa kung asa na ang unsa nang gidagatan sa pundo sa PDAF. Atong balikan kinig hisgot no para masayran ninyo kung asang mga ahensya na siya na paingon ng pundo. Ug dunay plano karon ng Kongreso no kining kampanya nila sa Bike to Work program ato sa ning sayran mga kaigsunan ug siyempre pang inyong mga pangutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka barangay. Sal. Okay, Raf, akong ipaabot na yun, pasupod na yung akong mga pangutana. Ngadto kang Congressman Carlo Grales, Congressman inumdum day kong Year of the Horse man di ay rong tuiga 2014. Bantog ra nga gusto gyud bagkayod kabayo rong tuiga ang ato mga kaigsunan. Kining mapud ba ni ang imong plano, Congressman? Ay, syempre kanunay man to nagakaid kabayo ug nagpanikad ug nagtrabaho para sa atong distrito ug para sa atong siyudad no. Year of the Horse hinuon pero wala pa no. Actually kung atong tan-awon kung sa sakto gyud na Year of the Horse magpatak man gyud na sa pagsaulog sa Chinese New Year. So wala pa may Chinese New Year pero happy Chinese New Year sa tanan. Ug pagpatak niya na diha na magsugod ang ginaingon na Year of the Horse. Sige kog research unsa bay madala unsa bay dalahon nga swerte daw sa Year of the Horse. So sige kong tan-aw, sige basa, lain-lain man ay nag-uba nagaingon na swerte, nay uba nagaingon dili kay swerte, nay uba nagaingon daghang kaayong mga oportunidad, thrilling daw kuno kining bagong tuig sa Year of the Horse. So ang akong conclusion lang ana, depende lang siguro na sa imong pagtuo o depende lang pud kana sa imong pagkayod. Siguro ang constant lang gid diha is work hard, pray hard, do the best that you can. Ana lang siguro. Ang swerte siguro maabot nang gihapon kana kay kita nagtuo ang tanang blessing gikan masakit tasan. Ang malas ng desals katong magpaluyos kabayo basi-basi ka lang. Balik sesyon na di ang Kongreso, Congressman Carlo de Grales na gusto sa basayran sa Katauhan ug unsa ka ang pwedeng dahuman gikan sa mga babalaod karong tuiga, Congressman. Sigurado na this year sa pag-abri sa session sa Congress, mag-concentrate na gyud ang Kongreso sa iyang legislative work. No? So sa ato pa doble kayod nami sa among mga committee hearings, doble kayod nami sa among mga interpellation dito sa Kongreso, basin doble kayod pud mi sa among mga inquiries in aid of legislation, sa among mga investigations ug sa kuan namo sa oversight functions namo, pag-execute namo sa among oversight function. So tingali ang ma-expect nato sa ang Katauhan, ma-expect sa atong nasod is sa matag komitiba na naa diha sa Kongreso i-fast track yun namo ang mga hearings namo. Hopefully by this year daghan nami mga ma-report out ng mga bills diha sa among komitiba na natay bills na i-debatihon dito sa plenary. Unya napud tay mga bills na mapasa na dito sa Senado ingon man sa presidente para sa iyang signature. I'm sure na ang mahimong hot topic diri karon is ang energy, ang power, no? Maingon nato power crisis. Ang mahimong usapod sa hot topic nato ang Bangsamoro Basic Law na kinihanlan na namong sugdan, no? At least, at very least, sugdan namo sa among deliberations. And of course, dili dapat nato kalimtan ang bagong SK law
na kinihanlan matud pa sa pagpapospone namo sa SK elections. Dapat magka-SK election lang gihapon kita karong between October of this year to tingali February of next year. Depende kung unsa kami kapaspas sa pagpasar anang bagong SK law. And syempre napailain like sa akong labor committee na tay mga pet bills diha gusto pud natong ma-report out para naapod tay accomplishment sa among komitiba. Karon nga nibalik na ang sesyon sa Kongreso, Congressman Carlo. Gusto mo kisayod ang katauhan kung nagpasabot ba kini nga dili na nila makita ang ilang congressman sa unang distrito sa Tacloban. Dili man, nakaset man gyud ang akong schedule diha na kada Monday, Lunes, hangtod Miyerkules na ako sa Manila para sa among mga sessions sa Kongreso, hangtod Huwebes. Pagpatak niya ng Biyernes up to Domingo na ata diri sa atong distrito. So, set na naman ang atong schedule no na anad naman nasanay naman tong atong mga kaigsuonan mga constituents nato na ana gyud ang akong schedule. Pero sige lang sagdi kay bisan na ako sa Manila, na ako sa Kongreso, na pa man ang atong district office, atong mga district office staff nga mo accommodate sa ilang mga request o sa ilang mga panginahanglan. Okay. Congressman, sayod ang tanan no nga katong Priority Development Assistance Fund o ang PDAF no sa mga kongresista. Wala na karon sa ilahang kamot no. Bisan pa sa kadako sa mga nahimo niini dito sa katawhan atong maging mga katuigan. Sa among pagkasayod katong mga pundo no katong pundo para sa scholarship, medical assistance, katong infrastruktura na nakaroon sa kamot sa naglain-laing ahensya. Alang sa kasayuran ini atong katawhan nga wala pagid masayod kung unsa katong mga ahensya, Congressman Carlo, pwede ba nimo nganlan kini kanila pagbalik? Yes, actually alang sa kasayuran sa tanan no. Gikan mao ni ang ginatawag na experimental year namo karon. Kay mao kini ang pinakaunang tuig diri gyud magsugod ang bag-ong sistema na walay PDAF ang congressman. So gikan dito sa among budget deliberations last year before pa namo mapasar ning maong budget law or General Appropriations Act nato. Ang pundo dati, ang pundo sa kongresista sa una, no, nga ang pangalan is PDAF, amo na tong giwala, no, amo na tong gikuha dito sa budget book, gi-delete na namo sa budget book. Pero ang mga pundo, kay masayang lamang gihapon ka na kung i-erase lang nato, daghan ang mga ninyahan sa tabang o sa tabang sa gobyerno. So among gihimo, imbis na i-delete siya totally, gipasa na lang namo sa lain-lain mga departamento. Actually, to be very accurate about it, gipasa namo sa 5 ka departamento. Okay. Mao ni siya ang DSWD, ang Department of Health, ang CHED, ang Department of Labor, ug ang DPWH. Okay. So, sa laktod na pagkasulti, kini nga pundo sa PDAF, no? Gi-divide na namo na siya dito sa 5 ka departamento. As far as the congressmen are concerned, no? Kay lahi pa man tong sa Senado, no? So as far as the congressmen are concerned, mao kana ang among gibuhat. So diha na siya na nakapundo karon. Mao nang kung naay modul sa among opisina mga tabang, ang pwede lamang buhaton karon sa congressman is i-refer niya dito sa moong ahensya. Kay matud palagi sa Supreme Court, bawal na daw kanang post-enactment or post-identification of projects na ginabuhat sa mga kongresista sa una. So sa laktod na pagkasulti, wala nagyoy papel, no? Wala nagyoy sa equation ang congressman sa pag-execute or sa pag-implement sa mga projects and programs. Kay tuwa naman to dito sa 5 ka ahensya sa gobyerno. Okay. Pwede bang nisgutan ba nimo sa maong ahensya, Congressman Carlo Nograles, nga pwede ba nilang mapahilo na o mapunduhan ang mga naandan nimo nga programa, Congressman? Yes. Actually, istoryahan na namo ning 5. Actually, as far as I'm concerned, no, gawas dito sa during the deliberations among gistoryahan among ang mga department secretaries
amo silang gipangutana, among gi-clarify, among gi-plancha ang tanang mga detalye may tungod aning implementation sa mga budget. Ang katong mga regional directors nato diri sa Region 11, ako po na silang giatuan. So ako silang gipangutana, ako silang gipa-clarify kung unsa nay pamaaging bag-oron. No? Kay dili man malikayan na ang ato mga constituents muduol lang gihapon sa congressman. Dili nato malikayan ang mga constituents nato muduol lang gihapon sa atong district office. So ingon nako sila ha, dapat naa kitay ikatubag, di ba? Na dapat na atay sistema sa pagtabang diya kanila kay syempre alangan naman atong balibaran na mga constituents man mga kapwa nato mga Pilipino manin nangyanlan sa tabang. Okay. So diya sa 5 nastoryahan na namo ning DSWD. So as far as DSWD is concerned, na nami kasabutan na kung dunay mo duol sa among opisina mangayog tabang susama sa pang-medical, no? Pang-burial assistance, kanang hospital assistance, or kining mga panginihanlan sa mga people in crisis, no? Pwede na namo ni siya i-refer sa DSWD. So pag-refer namo anak nila sa DSWD, ang katong DSWD workers nila, ang ilang mga officials ug mga empleyado, sila na ang mag-conduct sa interview, sa pagpangayo mga requirements, etc. etc. ug ang pagtunol sa maong assistance. So diri as far as DSWD is concerned, okay na mi. Na nami ginabuhat na nato kini. No, it's ongoing now. So gikan dito adto ta diri sa Department of Labor and Employment. As regards sa Department of Labor and Employment, actually naami schedule karong semana na mag-meeting mi aron among plansyahon ang tanan pwedeng mga detalye, no, para sa implementation or pagtabang sa mga nihanlan labi na sa employment, sa skills training, sa pagpangita nilang trabaho, sa mga livelihood, kining tanang mga programa sa Department of Labor. Gusto nako sila ipangutana unsaon pag-avail sa atong mga beneficiaries or mga constituents sa inaanang klase mga programa. Okay. Sa DPWH, unsa na nahitabo? Istoryahan na naman ang DPWH. In fact, before na pasar ang 2014 budget, amo nang gihisgutan o gi-finalize kung unsa mga projects ang i-implement nila diri sa atong distrito. So, na-finalize na naman na siya, item per item, project per project, na sa budget book. So, planchado na kana siya. Ang pangutana na lamang is kung naabay savings ang DPWH, pwede ba ta mag-recommend og mga bag-ong proyekto? Kana, wala pa nato na siya may sugutan. Pero, katong mga na-identify na mga projects karon na naa sa budget book, automatic, i-implement na sa DPWH. So, okay na siya. Dirita sa duha. Ang Department of Health ug ang CHED. So far, sa pakig-meeting, pakig-istorya, pakig-negotiate namo sa Department of Health, so far, ang kanunay nilang ginatubag sa MOA is wala pa daw nila maplansya ang guidelines. So sa laktod ng pagkasulti, ang pangutana, kung naaman tayo mga constituents ng inihanlan og tabang, pang-hospital, pang-medical, mga tambal, medisina, pang-dialysis, kay naa may budget ang Department of Health, unta, pwede na mo to i-refer sila ha. Kunya, sila na ibahala mo atiman o mangitag paagi unsaon ang pag-assist aning mga medical patients na to. So far, ang tubag sa Department of Health is wala pa day guidelines. Okay, so amo na ni siyang gina-follow up. Kini dirit kita sa ikalast ang scholarship. So, again, naatay pundong gibutang sa CHED para sa atong scholarship. Ako silang gina-follow up karon ginapangutana unsa na may pamaagi nato sa scholarship. Labi na ako ug ang tanang mga kongresista na ami ginasponsoran na scholarship sa una. Kanya karon nawala ang PDAF, ayaw kong ingna na pasagdan na lang nato ni sila. Siyempre, kinihalan na kita'y solusyon para sa mga problema. So far, ana po na ang tubag sa CHED na wala pa daw nila maplansya ang ilang guidelines. Okay? So, nagpaabot sa mi kung unsay kuan sa CHED. So,
Well, anyway, diha sa CHED, na pa may panahon, no? Because syempre magsugod man ang atong paghatag sa scholarship sa June pa man. Kay kung atong hisgutan ang school year na bag-o, magsugod pa man na siya sa June of 2014. Diba? So na pa tay panahon na sa huning tanan sa CHED. Kining Department of Health ang dapat nilang paspasan. Because syempre nagsugod na, pumatak na ang January, nagsugod na ang bulan sa Enero, nagsugod na ang tuig sa 2014. So, karon hindi naatay mga pasyente karon na nagaadto sa atong opisina, nagapangayag tabang, labi na itong mga dialysis patients nato. So, gina-pressure namo ang Department of Health karon na, uy, dili pwede nang padugay-dugay mo sa inyong guidelines. Kay medyo daghan na bayaan nagkinihanlan karon sa tabang gikan sa Department of Health. So, amo na ning gina-pressure karon. Nagpasabot na day Congressman Carlo Morales nga ang budget dili day madiretso dito sa SPMC. Dapat manggod sa akong hunahuna, no, dapat manggod ang Department of Health ug ang SPMC dapat magkaroon og kasabutan. Dapat mo enter na sila sa usa ka memorandum of agreement o usa ka kontrata na ang mag-manage ng fund ingon ana charge dito sa SPMC, no. It could either be na ang SPMC dawato nila i-charge nila dito sa pondo sa DOH, or ang Department of Health, gikan siyang pondo, i-download to niya sa SPMC para diretsyo na. Pwedeng ihunana. Pero again, no, wala pa'y klaro. Mao ni siya karon ang gina-pressure namo sa Department of Health na dili pwedeng padugay-dugay diha. Because we're talking here about patients with medical conditions and we're talking about the lives of patients here. So, kinihanan paspasan to nila. Meanwhile, bawal sa magkasakit sa Posible lang unta. Kunya, Congressman Carlo Morales, katong adunay mga estudyante ba nga nangandoy sab nga mahimong scholar, kining asa man sila angay nga mudangop o kinsabay angay nga duulo ani ni? Mao lagi ka na tungod kay ang pondo to sa CHED, ang na-imagine na akong proseso kung naay mo duol ng mga estudyante sa among office, i-refer namo sa CHED. Dili ba? Or kung ang CHED magkaroon og memorandum of agreement with butang nato USEP, dili ba, mo enter sila og sa ka-agreement. So sa ato pa ang pondo sa CHED i-download to nila dito sa SPMC, or magkaroon sila kasabutan na sige dawat mo unya kung kinsa man to mo enter mo qualify dito sa inyong sa scholarship nato, then isingil lang ninyo kami unya pagkahuman sa ilang enrollment, something like that. But at the very least, magkaroon sila kasabutan. No? Otherwise, it will be, gikan sa among office, i-refer namo sa CHED, and dito sa CHED, sila na mag-process og papeles. Whatever the case may be. Diba? So, sa akong ingon, ang guidelines, ginapaabot pa sa tanan. Pero kana lagi, sa June pa naman yan, pero ang ako lang diri, kung pwede na nato planchahon karon para medyo hayag-hayag na, no? Planchahon na nato. Dili pa ta hulat na og May or April before nato planchahon na nato karon para medyo klaro na ug tin-aw na. Dili nato kapunggan, no, sa mga kaganan sa kong gingon kang Saldi ang tao nga magdaot gyud, no, Congressman Carlo. So unsa man ang proseso karon pananglitan pud og kinahanglan nila og medical assistance. So kini pong mga barangay karon nga kinahanglan pud nila mga kalsada. Unsa pud ang ilahang mga So sa medical assistance sama sa akong yun, wala pa man ang Department of Health na guidelines, no. Pero sa kasamtangan bisan wala patay proseso sa Department of Health, ang among office naga-accommodate lang gihapon pinaagi sa DSWD or sa PCSO. So diha sa mga nanginahanan og mga tambal, mga medisina pang hospital, ang ginabuhat namo, gina-refer usa namo dito sa DSWD. Then so far ang DSWD napaprocess naman nila ang mga request nato, no. Naalay usa ka higayon na wala nila gi-accept ug kini tungod kay ang case manggod is maternity, kanang nanganak, buntis na nanganak. Kay matod pa sa mga guidelines sa DSWD, dili daw sila pwede mo accommodate og ingon anang klaseng kaso kay ang katwiran nila namang kay siyam ka bulan na pwede ka mag-andam para ana, no, mag-prepare para ana. So far sa among gina-refer sa DSWD, mao pa lang kana ang medyo na balibaran. Now, naapod tay pamaagi na makatabang ta pinaagi sa PCSO.
So kini na pay mga requirements na kinihanlan, pero pag-refer namo sa PCSO, usually ang PCSO naga-release man sad og mga medical assistance, no. Sometimes it's to the amount of 10,000 pesos medical assistance para sa katong mga grabe na cases. So usually pag grabe ang case or dako ang billing or something like that, dako ang panginihanlan, dito naman na siya gina-refer sa PCSO kay mas dako man ang pwedeng mahatag na tabang ang PCSO Davao. Kung mas bugat pa diha, dito namo ginapangayo sa PCSO Manila. Kana lamang ang advantage sa Davao, syempre mas mabilis, mas sayon. Kung sa Manila nato i-refer, syempre dili malikaya na mas taas-taas ang proseso ug ang paghulat na moabot ang assistance. Doon na may balita, Congressman Carlo, no? Nga katong inyong counterpart sa Senado, nahimo nilang ilihis ang ilahang PDAP allocation ngadto sa mga local government units nga ila ra pong gusto. Ang pangutana karon sa katawhan kung dili ba ni siya pwedeng mahimo sa usa ka kongresista? Sa technically speaking, sa tinuod lang Raf, pwede good. Pwede man na buhaton sa kongresista. Ang issue man gud diri is katong gihimo sa usa ka senator na gi-assign ang iyang PDAF dito sa Manila. Kung legally speaking, kung atong tan-awon kini, wala may bawal sa iyang gibuhat, no? Because you have to understand, Congress, meaning to say congressmen and the Senate, have the power of the purse. Sa ato pa, pwede mi magbuot, no? Ang institusyon, ang Kongreso, pwede magbuot ang institusyon kung asa i-assign ang pundo na i-execute sa executive department. So sa ato pa, pwede na jambul-jambulon, pwede na i-determine sa Kongreso kung pila ang ihatag sa matag ahensya, departamento, or unit sa gobyerno. Apil na diha ang LGU, or local government unit. Ang naitabo manggod dito, that's why na-assign dito sa Manila, is because during the Bicameral Conference Committee, mao ni ang pinaka-last step, no? During the Bicameral Conference Committee, nagkaroon ng amendment na kining maong pondo i-assign dito sa City of Manila. Kining maong pondo i-assign diri sa usa ka lokalidad. Kining usang pondo i-assign sa inanang klaseng lokalidad. Can they do it? Yes. In the Bicameral Conference Committee, you can see that. Pwede na i-jumble-jumble or pwede na i-assign sa lain or pwedeng mag-amendments dito. So legally speaking, pwede to siya buhaton. So sa lakto da pagsulti, kami mga kongresista, pwede man pud namo to siya buhaton. Kaya lamang, during our deliberations, nagkaroon na may ug kasabutan. Nga ang sabot sa tanang mga kongresista, okay, kining pundo, sabutan na nato ni, na kining pundo, ma-assign lang diha sa 5 ka ahensya. Okay. Dili nato pwedeng i-assign sa local government na. Dili nato siya pwede i-assign sa mga local government units na gusto nato. Kay kung inana ang may tabo, magkabulabog-bulabog, unya, naay magreklamo. Magreklamo na po ang mga tao na matagan. Na kwan. Kay dili man tanan locality, matagaan. Dili man po, di ba? So, dili kayo fair. So, nagkaroon mi og kasabutan. O sige, para one ay samok, diha lang sa 5. Of course, there were some congressmen and congresswomen who were saying, dili, gusto na ako i-assign sa akong local government. Dili, gusto na ako i-assign diri sa akong syudad. Dili, gusto na ako i-assign sa akong probinsya. Pero, at the end of the day, kaming tanan para limpyo, tanan, o para klaro, diha lang sa 5. So, mao na siya ang naitabo. Pag-abot sa Senado, manggod, ang naitabo dito is na murang nagkanya-kanya. Ang ubang mga senators, gi-waive nila. Di na may mudawat nila ng PDAF. Di na may gusto ana. So, naay how many senators na walay PDAF? Na, I mean, wala nila gihilabtan ang PDAF. Iyon nila, i-waive na, ibalik na lang na sa National Treasury. Naiuban, mga senators, siyam tingali to, ka mga senators, nagpili kung asa nilibutang. So sa lakto da pagkasulti, as an institution, wala sila nagkasinabot or wala sila nagkaroon og agreement kung asa i-assign. So more kanya-kanya. Mao na siya. So ang uban gibutang sa calamity funds, ang uban gibutang diri, ang uban gibutang sa DPWH, ang uban
So kanya-kanya. Unya nay usa na sa senator gibutang sa City of Manila. Kay yan ang pagbuot. Gusto na ko, diri na ko ibutang. Di. So tungod kay kanya-kanya, o di bahala ka. Nya karon ni boto ang issue, di ba? So mao na siya. Can it be done legally? Yes. And you know, that was what happened. Nahimo lang siyang issue karon tungod kay ngano siya lang or nganong City of Manila lang. Which is mao ni ang gilikayan namo sa House of Representatives na ma-issue tag ingon ana. So mao na ang nahitabo. So what will happen now? We don't know. Wala ta kabalo. Ingon nila nay veto daw ang presidente dito, nay conditional veto, but I don't know. Sa tinuod lang, depende kung i-release na sa DBM. Kung mayroon ng DBM, di lang ako i-release. Para may samok. Di ma-release. Mo na siya. Ato tamid sa medyo gaan nga skutanan Congressman Carlo Ducrales. Bugat na ito. Bugat dito eh. Doon ay gingon nga pit project si Congressman Carlo Ducrales kining mugamit og bisikleta. Palihog isa-isa daw ni sa among detalye Congressman. Dili nahitabo man gud ni tungod kay una sa tanan uso na kayo yung bisikleta ron, di ba? Medyo nauso. Nauso naman to sa una, unya medyo nalaylo, unya karon ni uso siya balik, di ba? Then ikaduha, siyempre, kining problema nato sa energy, sa power, sa gasolina, na sigilag taas ang presyo sa gasolina, ang diesel, etc. etc. So na ay grupo sa mga bikers na nagsuggest, no, why don't we come up with a comprehensive biking law para sa mga nagabisikleta. So, mao ni karon, ginadraft na namo karon kining ginaingon na comprehensive biking law of the Philippines, no. So, appeal diri, siyempre, ang pag-designate, ang pag-identify og mga biking lanes. Labi na sa mga kalsada, sa mga highways and major roads, kiniya na biking lane para safety ang mga nagabisikleta. No? Number 2, ang registration sa mga bisikleta. Ang pag-register ni ana sa mga bisikleta, labi na sa mga bisikleta na mo agi dito sa mga biking lanes, labi na sa mga major roads and highways nato. Ikatulo, ang rules and regulations regarding sa paggamit sa bisikleta, labi na mga traffic rules and regulations, ug ang rights and obligations of katong mga nagadala og bisikleta. Number 4, ang biking parking space, na dapat na designated na biking parking space sa mga establishmento. Number 5, ang paggamit nimo og helmet, diba? Biking helmet. Number 6, ang kining mga prohibitions. O ang pwede, ang dili pwede. And then number 7, kining mga penalties sa mga maggawa ng mga dili dapat. And all other things regarding kining biking law. So kinihanlan, himuon na to kini para planchado unya ma-encourage nato ang paggamit sa bisikleta because it is anti-pollution, fight sa pollution, fight sa noise pollution, makatabang siya na dili na mag-traffic, environmentally friendly, ug dili na magsigig gamit og gasolina, og diesel, and of course, healthy lifestyle. Karon nga wa pay balaod sal, makita na ko tong mga bikers no sa kalsada. Pag humana na sal nga gusto nila mo tabok, stop man. Ilang asawa nang bike tabok sila. Daghang kay ng kaso no. Anyway, padayon sal. Okay, Congressman Carlo Ducrales, base sa imong pagtuyo, pag-research, unsang mga nasod nga nagbalpuson sa ilahang bike to work program? Daghan man hinuon sa United States no na ay mga biking laws niya na. And then in the different states of the United States na sila yung mga biking ordinances or kanang mga nag-encourage ang paggamit sa bisikleta. Ang Canada na apoy ingon ana, ang Netherlands, ang Australia, China, Japan. And in fact, sabi nila there are 150 countries that are actually encouraging the use of bikes, bisikleta, bicycles, para lagi to be environmentally friendly, to help save the environment, to help reduce pollution, and to build healthy lifestyle. So naatay 150 countries that in one way or another medyo naga-encourage sa paggamit sa bisikleta. Mga kaigsunan, naghabat ang gusto ipangutana kang Congressman Carlo, no? Hilabi na diri sa iyang bike to work program.
apan na tagalan sa natong gamay higayon po lang atong mga pahinumdom. Ay lang maghawak kayong balik dayon ta. Kalambuan Dalatana. Na huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mangisda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo at pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakil. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world class and skills that industries here and abroad are looking for. This is the award for the first congressional district of Congressman Carlo Alexis Pinigrales, together with Mr. Ariel Maynard, our chair coordinator of Kalambuan Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kigsuunan, nato lang balikan itong programa ni Congressman Carlo Nograles, ang Bike to Work program diya sa Kongreso. Congressman Carlo, ang imong ideya, nagsugyot man nga ipatuman ang maong programa ngadto sa mga lugar nga nagdasok na ang mga tao no, sama sa Metro Manila, Cebu ug Davao. But ba'y pasabot ni ini, Congressman, nga mas gusto nimo i-localize ang pag-implementa ni ini kaysa kadtong ihimo siyang nasudnong programa? No, kailangan talaga na localized ang implementation. Dili na siya pwede na dili localized. No? So, it's a comprehensive national law, pero murag sa implementation ni ana will still be up to the local government units. So, wala man ta nagsulti na ang highly urbanized lang, no. Ang atong proposal is dapat mag-create kita in each and every locality some sort of local body, a body na una sa tanan sila ang sila ang mag-regulate, sila ang mag-designate ug mag-identify sa mga biking lanes, no. So it can be an office under sa city engineer's office or ilawom sa mayor's office or the governor's office na mao ni ang yang task, no, na mag-identify, mag-designate o mag-provide sa mga biking lanes diya sa major roads and thoroughfares diya sa yang lokalidad. Then tingali pwede pud siguro dito ipailawom sa iyaha ang registration sa mga bicycles, or if not pwede po na sa LTO. So mao kini ang murag ginatan-aw pa namo na possible, no, na proposals may tungod sa pag-create niya ng maong opisina. But it has to be implemented sa local level. Okay. Sa imong panglantaw, Congressman Carlo, unsaon ka pagdasig sa gobyerno no sa katawhang Pilipino nga mogamit og bisikleta paingon ngadto sa ilahang trabahoan ug aron pud nga makabot kining nindot nga tumong sa maong programa? Well, una sa tanan kinihanlan mag-set gyud ta og usa ka national policy or national law. Importante kana to encourage the use of kini nga bisikleta, no. So ang pinakauna na diha dako na kayong tabang ang mag-identify kitag mga bicycle lanes all over the country. No? So kung naano tayong mga bicycle lanes, medyo mainganyo na ang atong riding public na mogamit na ng bisikleta. Ikaduha, syempre, kinihanlan natong i-ensure ang safety sa mga nagabisikleta. Dili man na pwedeng i-encourage kung pasagdan nato ang ilang safety. It has to be the primary consideration nato ang safety sa mga
nagadala sa bisikleta. Labi na karon dili kayo kita anad no na naatay mga bicycle lane. So kinihanlan na alang gihapoy reorientation ug information dissemination sa ato mga motorist na to respect kining biking lane. No, na dili kung biking lane na dili gyud pwede ang auto diha, di ba? Dili gyud pwede ang truck diha or automobile diha. Purely para sa bisikleta gyud na siya. And then of course, number 3, kinihanlan pud nato i-encourage no, labi na ang mga local manufacturers of bicycles. Kaya ang tumutinguha pud nato ani is ma-revive nato ang biking industry. Labi na ang local manufacturers nato og mga bisikleta. Because if we revive the local manufacturers sa mga bisikleta, maka-create pud ni og jobs, di ba? So we will be creating a new industry that can give more jobs sa atong sa mga Pilipino, no? So usap pud na sa atong tumong itinguha. And so we can give tax incentives or whatever incentives na pwedeng ihatag dito sa mga local manufacturers nato sa mga bisikleta. And all these things na pwede natong buhaton para ma-encourage na siya, dapat i-appeal nato din sa comprehensive biking law. Okay. Kung doon na may mga pamaagi, aron nga, madasig ganing katawhan sa paggamit to bisikleta Congressman Carlo Nograles, gusto pud ba nimo nga ipadayag doon na laing pamaagi aron nga mapugos ang katawhan nga gamit og bisikleta? Siguro dili man siguro kana pwedeng pugson ang mga tao na mugamit ani, no. Wala pa tingali ta sa maong punto na kinihanlan pugson sa gobyerno na mugamit og bisikleta. It's still, di ba, napamantay freedom, no. Pero ang pwede lang buhaton is to encourage. So kami naghinaot na pinaagi sa maong balaod nun, kung mahimo na mapasaran ni siya isip ko sa national law and ma-implement na sa tanang mga lokalidad, ma-encourage ang mga tao na mugamit sa bisikleta. So more of encouragement lang ni, pero dili ingon na pugson nato, no. Basig ang inyong hunahuna kung sa Manila pa na ay color coding na i-coding po nato na aning adlaw dapat magamit kag bisikleta, di ba? So wala pa ta sa mga punto, and I don't think I'm amenable to that. I-encourage lang nato, and I'm sure, no, kung ma-assure nato ang safety sa mga magdalag bisikleta, and we make it affordable, no, and we make it convenient na mugamit tag bisikleta, I'm sure daghan ang mugamit ana. Malahi ta Congressman Carlo, no. Balikan lang nako ang pag-abli sa tuig, no, 2014. Murag dili kaayo sama sa katong kanindot sa atong mga paglaom ang nahitabo, no, kay dunay bad news pod nga nisugat sa katawhan, no. Labi na sa dili lang sa pundok kini sa mga trabahante kundi lakip na ang mga negosyante. Ang akong buti pasabot katong mao kining katong pagsaka sa premium sa SSS ug PhilHealth, Congressman Carlo. Ang pangutana sa katawhan kung pwede ba di ay makapasaka ang SSS ug ang PhilHealth sa ilang premium nga walay approval sa Kongreso? Unfortunately, ang SSS ug ang PhilHealth, these are GOCCs, government-owned and controlled corporations that have their own charter. Sa ato pa, tungod kay naa sila'y sariling charter, naa sila'y set of directors, naa sila'y sariling board, naa sila'y set of officers nila, and they have their own rules and regulations. Sadly, pwede, no? Pwede sila magpasaka sa ilang mga rates. Pero ang pwede lang buhaton lang po sa Kongreso is to inquire, investigate, review, no? Kining susama sa ginabuhat karon nila, pasaka sila go rate. So naatay mga kongresista karon diha sa sa Kongreso ug natay senators diha sa Senado na nag-file karon og resolution calling for an investigation or an inquiry into diha sa pagsaka sa SSS ug sa PhilHealth sa ilahang premiums. And this is what Congress can do to review, no? Because we have to understand na syempre kanang duha ka GOCCs, kanang kining duha ka bodies, dili man ni siya mugna, dili man ni siya mabuo kung walay balaod. So sa ato pa, Congress was the one who created these two entities. And therefore, it is within the power of the Congress to conduct its oversight functions and investigate kung sa among tanaw na ay perceived pangabuso.
nagibuhat sa duha ka mao nga entities. And this is what we're doing now. Okay. Mato sa mga opisyalis sa mga naisgutang ahensya, Congressman Carlo, nga gamay raman daw ang ilang premium, no? Increase sa ilang premium. Increase. 0.6 raman daw ang ilang increase sa kining gitawag na contribution sa mga members. Kaya ra daw kaya ni sa mga empleyado. Ang imong reaksyon ka lang bigit na Kanang kaya man kaayo kini at depende man gud na Raf, no. Dili man ta makaingon na antanan maka-afford yun, no. Bisan pa man mo ingon ta 0.6 na siya. Pero dapat tan-awon nato kini na kanang 0.6 increase nag ilang ginahisgutan or ang bot nila ipasabot na 0.6% increase, makapalit man pud na siya og delata og noodles na mo yung mga panginihanlan sa atong mga kaigsunan na naigo sa Typhoon Yolanda. So dili ba? So maybe it's affordable, maybe it's not. Depende man gud na, no. Basin di ay kapit na sa patalim or diha lang gyud kutob. Nagadawat lagi kag sweldo pero diha lang gyud kutob unya, di ba? Medyo any increase bisan unsa ka gamay maguba ang imuhang programming sa budgeting sa imong pamilya. Dili ta makaingon na iyon ana lang tungod kay gamay. It's relative. Depende depende sa sitwasyon sa tao. Now, moingon ta barato ra man na, gamay ra man na kaayo o sige daw isulti daw na nimo sa mga Yolanda victims be. Isulti daw na nimo sa mga naigo sa earthquake sa Bohol. Isulti daw na nimo sa mga naigo sa Zamboanga crisis. Kaya ba nimo isulti kana? Or musugot kaha na sila na ana lang imong pagtrato ni anang increase. It's not that, it's the principle, ang prinsipyo na wala sila magkaroon og not in this time, no. Medyo nag-crisis ta. Okay. Ikaw ang chairman sa House Committee on Labor, Congressman Carlo Nograles, niya ado nami mga nadungog nga paimbestigahan kining nga pagsaka sa meron sa premium sa SSS o PhilHealth. Yes. In fact, both the Senate and the House of Representatives ang mag-investigate niya ana, no. Ang kuan man gud namo ani is ang pinaka-issue man gud diri is ginapangutanan nila is nganong wala nagkaroon og public consultation. Di ba? Gawas ni ana, siyempre ang pangutana pud namo is unsay basihanan nimo sa increase. Di ba? Unsay basis nimo sa pag-increase, no? Kay naay nagaingon nga dapat kung ang issue is gamay lamang or kulang na ang kwarta nila, napay nagaingon dapat dili ba dapat ang inyong gukdon usa katong mga delinquent accounts. Kay naaman po yung mga delinquent accounts diha sa SSS ug sa PhilHealth. So basin kung inyo lang gukdon ka na and make sure na mabayaran ang mga delinquent accounts or ma-satisfy na or at least bayaran nila hinay-hinay, basin dili na nato kinanan magpa-increase. Then of course, sige magpa-increase ta. I-increase na ninyo ang pangutana. Muadto ba na sa maayong serbisyo? Kung i-increase ba na nimo, will it translate to better services? Kay daghan ba nagareklamo sa serbisyo sa SSS, no? Kung i-increase ba na ninyo, would it translate na mas wider karon ang coverage sa PhilHealth? Kaya na po yung nagareklamo sa coverage sa PhilHealth, nagamay lang kaayo. Mas dako bang diskwento ang mahatag? Mas daghang bang mga sakit ang ma-cover niya? Wala na ba yung mga exceptions or exemptions ang PhilHealth tungod ni ana? Will it redound to the benefit sa ato mga miyembro? Or would it redound to the benefit sa mga bonuses na inyong ginapanghatag karon sa atong inyong mga opisyales? Di ba? Kay nabe bag-o lamang nagpa-bonus ang SSS. So mao kini ang mga pangutanan sa mga tao. Ang issue is dapat unta nagkaroon og public consultation para maliwanagan ang atong katauhan nganong magkinihan ng tag-increase, dili lang kay basta-basta. So kung dili sila moagi og public consultation, pues mag-investigation ta, mag-inquiry ni the legislation ta kay para maklaro nato kining mao mga issue. Doon na pud bay mahimong kongreso nga undangon ang increase sa naskutan nga beronon diya sa SSS ug PhilHealth. O sa akong not
sa akong nahibaw-an, no, right now, ang status karon is dunay mga grupo na nag-file og kaso sa Supreme Court. So, ang pinakapaspas gyud ni ana is kung mo-issue og TRO ang Supreme Court. Sama sa pag-issue nila og TRO against the power rate increase, no? So kung mag-issue og TRO ang Supreme Court against SSS, kung mag-issue ang TRO ang Supreme Court against PhilHealth, mao na ang pinaka paspas na pamaagi na maundang ni siya na dili na matuman, dili nila kain tumano, dili nila kain increase sa mga rates. Diha magpabilin ta sa previous rates na to. How about Congress? Strictly speaking, pwede magpasar og balaod ang Congress asking for moratorium on a given period. Moratorium, buti pasabot, dire, during this period, dili ka pwede magpasakag increase. Dili ka pwede magpasakag rate. Moratorium law na siya. Pwede na siya buhaton sa Congress. But, again, you have to remember, muagi na siya sa House of Representatives, muagi na siya sa Senado, o kinihanglan pirmahan sa Presidente. So, medyo posible, pero medyo mas taas siya ng rota. Now, during the investigation, during the inquiries, kung mugawas gyud na dili dapat ni siya buhaton, basin di ay makapasar mig moratorium. Wala ta kabalo. So that is the reason why we have to conduct this inquiry. Okay. Bisan wala pa nasugdan ang maong inquiry kung Congressman Carlo, imo nang gi-question no ang timing sa kining pag-increase kining mga duha ka ahensya. Matod nimo nga dili angay magpasaka og mga bayronon, hilabi na nga ang nasod naga-recover pa no sa katong halit gani sa katalagman. Kung dili karon ang timing, Congressman Carlo, kano sa sila dapat magpa-increase? Well, sa ako lang, Raf, dapat nagkaroon ng public consultation. No? Because syempre dapat i-take into account nato na tulo ka back to back nga panghitabo na dili maayo ang nahitabo diri sa atong nasod. Nagkaroon kita sa Zamboanga crisis, nagkaroon pa gyud kita og katong dakong linog, then nagkaroon pa gyud ta og Yolanda, then karon na power rate increase. So, I know na ang importante manggod lamang is kung nagkaroon man lang og public consultation, no? So the public can understand. Then maybe makumbinsi na unta kami sa Kongreso na dili namin magpatawag ng investigation. Or makumbinsi ang katauhan na dili na sila magreklamo. Pero ang problema, nagreklamo ang tao. Ang problema na nag-file karon og petition sa Supreme Court. No. So, it's more of the principle na dili ka dapat pwede magbasta-basta giingon ana kinihanan ang konsulta usata. Yan ran. Mao. Isigutan ng katalagman ato lang balikan ng katalagman Congressman Carlo namatigdan sa katauhan no sa siyudad sa Davao hilabi na niadtong mga lumulupyo dinhi sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao nga igmat kuno kaayo ka nga nag-monitor sa ilang kahimtang nining mga milabayng mga adlaw hilabi na tungod niining panahon nga kusog ang ulan dinhi sa atong Dakbayan ug sa halos tibuok Mindanao. Ngano man Congressman? Ay syempre interesado kita sa kahimtang o sa sitwasyon sa atong mga barangay dinhi sa unang distrito bisan pa man sa kinatibukan sa siyudad sa Davao no kay kining sigig ulan-ulan mao ni nang nahitabo karon. That's why naga-monitor ko pinagi sa atong mga lideres sa atong mga barangay leaders, nagapangutana ko, nagakumusta ko, ginamonitor nato ang sitwasyon kay syempre simba ko lang kung ay mahitabo kini paspas pud ang atong response, di ba? So every now and then kung naay mga inaaning mga pangitabo sa siyudad sa Davao, ginatutukan gyud nato o ginamonitor nato na siya. Matod sa katawhan, Congressman Carlo Nograles nga kanadto kuno hinay-hinay nga apan dako nahimong tabang sa pagsulbad sa baha ang Nograles flood control projects dinhi sa unang distrito nitong siyudad sa Davao kay napunduhan kini pinagi sa PIDAP. Ang ilang pangutana unsa na kuno mitabo sa maong programa karon nga wa na may PIDAP, Congressman Carlo Nograles. Mao ni karon kinihanlan diha gyud ta mag-asa sa DPWH. But that's the reason why kanunay kita nagakonsulta with the DPWH, kanunay kita nagapakialam dito, kanunay kita nagakulit po dito. Aron kini mga flood control projects nila, ma-appeal nila sa ilang budget. So far, there is sa 2014, na may mga na-appeal na mga flood control projects diri. But kay na-identify naman na siya sa atong budget book,
Ang sunod na po na higayon will be sa 2015. So pagsugod na ng proposal nila or deliberation sama sa budget this coming August, no, ipaningkamutan nato na mas daghan ang mga flood control projects ang masulod nato dinhi sa atong distrito ingon man ang siyudad sa Davao. So DPWH na gyud naa sa kamo sa DPWH ang tanan. Sikat kayo ang dakben sa Davao karong mga panahon na Congressman Carlo Nogales apan dili tungod sa kanindot sa dakben sa Davao apan tungod din ning gingon nga smuggling. Ando na ba'y gingon karon sa mga katawhan ba nga ando na plano ba ang Kongreso nga mohimo og investigasyon na ini, Congressman? Well, regarding nihana sa smuggling, no, we have to remember na sa previous Congress, ang Senado nagkaroon na sila og investigation og inquiry regarding sa smuggling. In fact, sa akong naibaw-an, nagkaroon og 11 hearings ang Senado ani og usa ka executive session. And then after ni ana nagkaroon og committee report na 43-page committee report identifying kung kinsa to mga smugglers, kung kinsa to mga operators. Gani appeal po dito sa recommendation nila ang pag-file og kaso against NFA officials. Kay appeal lagi daw kana sa transaction og kining kartel og kining pamaagi og operation sa smuggling diri sa atong nasod. So now, tungod kay may buto naman kini siya, ang Senado karon is proposing na mga senators that is pushing for another round of inquiries, no? Taking off dito sa 43-page committee report. Maayo na lang pud na kay para dili sila back to zero kundi na sila'y mahimong basihanan. And during the inquiry, ang ipangutana lamang nila is nganong wala man nila gisunod or wala man nila gi-implement ang katong mga recommendations na gihatag sa maong komitiba. And that's as far as the Senate is concerned. Will the House conduct the same thing? Depende. Pag meron kasi tayong mga interparliamentary courtesy kung ang Senate na ang nagsugod niya na, kung naanay ongoing sa Senate, murag doble trabaho pod ug murag redundant na kung maghimo pa og another investigation ang House. So usually, because of interparliamentary courtesy, kung naanay investigation ng Senate, ang Senate lang siya. Unless naana po'y laing issue na pwedeng investigate ang House na somehow related dito. So tanaw no sa naton sa dagan sa Senado and then maybe the House maghimo pud og lain. Okay. Lain pang pangutana gikan sa atong kabarangay Congressman Carlo, no. Unod sa balita si Speaker Belmonte, no, sa iyang pagsulti niadtong kining panahon na daw nga para amendahan kining gitawag natog Electric Power Industry Reform Act o ang katong EPIRA law. Gusto masayad ang katawhan, Congressman, kung unsa kining maong issue? Well, ang issue lang sa EPIRA law, well, daghan mang issue, no, pero ang pinaka main issue na duha ka main issue ang EPIRA, no. Ang pinakauna na diha is ang issue on whether government, ang atong gobyerno, pwede ba magpadagan og power plant. Because under the EPIRA, gi-privatize na natong atong mga power plants, gi-privatize, kabaligya na nato na siya, gawa sa Agus Bulangi na nagpabili lang gihapon na wala pa siya mabaligya. Pero ang tanang mga power plants sa gobyerno, under sa Napocor before, gibaligya na nato because nag-privatize ta. So, under sa EPIRA, dili na pwede magpadagan, dili na pwede magtukod, dili na pwedeng may mong tag-iya ang gobyerno sa usa ka power plant. Okay, kay kinahanglan privatize. Ang pangutana karon nga kulang kitag power plant, dili ba karon na ang panahon na amendahan natong EPIRA para ang gobyerno makatukod, makahimo, makakonstruct power plant aron tagaan natog solusyon kining sigig brownout dili lamang sa Mindanao kundi tibok nasod gyud. Diba? So that's one amendment na kinahanglan natong buhaton, ginatan-aw nato karon na i-amendahan nato na for a certain period, maybe government can again own, construct, and run power plants. Ang ikaduhang nga issue sa EPIRA is kinilaging paggamit sa Malampaya Fund. Because there was a proposal na ang Malampaya Fund basin pwedeng gamiton para i-subsidize ang electricity cost
labi na dihang pasaka na siya para dili maigo ang mga consumers, maybe we can use the Malampaya Fund na i-subsidize ang electricity cost para magpabili lang gihapon na affordable ang atong kuryente. Ang problema is the EPIRA does not allow that. So usap po na sa atong ginatanaw. Pwede ba nato amindahan ng EPIRA law kay para ang Malampaya Fund magamit nato to subsidize electric cost. Ug daghan pa mga issues. That's why ginatanaw nila karon ang pag-amenda niya ng EPIRA law. Okay. Lain pangutana pa, doon na day sa ka-Bishop, gikan sa Mindanao, Congressman Carlo, no? Si Bishop Orlando Quevedo sa Cotabato, nagihimong kardinal ni Pope Francis. Gusto mo sayod ang katawhan, Congressman, kung unsa kunong imuhang panglantaw sa mga kalambuan. Siyempre, nalipay ta na ang Mindanao at last nagkaroon na kita og kardinal. Dili pa namang dugay, nagkaroon kita og usa ka convention diri, ang Association of Catholic Universities of the Philippines diri sa Davao City. And then ang kanindot ani is ang forum was talking about the formation of Catholics engaged in politics in the Philippines. Unya usa kita sa mga na-invite dito mahimong panel discussant na mag-discuss nining issue kay usa man kita ka politiko. Unya ang appeal dito sa panel si Father Tabora sa Ateneo, si Sister Manalo, and dapat kining si Archbishop Quevedo. Unya, unfortunately, wala siya makasipot dito. Pero dili pa siya na-announce na mahimong kardinal. So sayang to ba? Kaya at least makamit unta ko og isa ka kardinal, no? Pero we're very happy na nagkaroon ng kardinal ang Mindanao. Hilabi na usa ka kardinal na very involved sa peace process nato sa Mindanao. And I think diha siya nailhan because he was very active diri sa mga pagdialogue nato ug pag-create og mga mechanisms for the peace process and the peace dialogues to work between Christians and Catholics and of other faiths, mga Muslim, and all interreligious dialogue with regard to peace and order for Mindanao. Nay laing Filipina caregiver Congressman Carlo Nograles, si Rose Fontanes nga nahimong champion sa X Factor Israel. Ang imong mensahe alang sa tanan nga susama ni Rose Fontanes nga kini nahimong sikat dito sa laing nasod. Showbiz, basta si Charlie showbiz gid, no? Well, unas na nalipay ta, no? Kitang tanan kita sa Davao City ingon man sa tibok nasod nato na nalipay kita. Kay sa akong ibawan kining si Osang, no. 20 years na ni siya caregiver, no. And syempre kini ang iyang victory dito at least tungod niya na napansin ang kahimtang sa ato mga OFWs, no, mga Filipino workers nato sa nakilaing mga nasod na nagtrabaho, ang ilang kahimtang, ang ilang hago, ang sakripisyo, ang sitwasyon nila. And tungod ani medyo napansin, no, ang atong mga OFWs. Ug tungod ato medyo butangan nato og hulagway, no. And at least karon tungod kay nasikat na ni si Osang as far as diha sa Israel is concerned and other countries, I hope na mas marespeto nila ug matagaan og dignidad ang atong mga Filipino workers abroad, no. So nalipay tagdako na bisan sa langyaw nasod, no, na-recognize lang yapon nila ang talents ni Osang. And hopefully that will be the same, no, sa laing nasod pod na dapat unta makita nila na ang atong mga Filipino workers nato are very talented, very skillful, and angay lang pod og panggaon. So we congratulate Osang for victory for the country and in behalf of all the Filipinos working abroad. Okay. Murag di na kita ito kapugan, Congressman Carlo Nograles sa Miosos na kita nga tutabil sa itong natulungan ng kalambuan ng retanan. Kasi doon na kapay kapuno, dugang mensahe para sa katawhan, Congressman. Yes, daghang kayong salamat, Zaldi, ug kanimo Rafi, ug sa tanang mga nagtanaw karon. Rest assured, magpadayon lang gihapon kita sa atong pagserbisyo
dinhi sa atong unang distrito, magpadayon magpapili lang gihapon kitang aktibo diha sa Kongreso. Kung sa may mga balaod nun na pwede natong ipasar aron matabangan pa ang atong mga katawhang Pilipino ug ang atong mga kapwa na Dabawenyo ato kanang buhaton. So rest assured na kining mga pagserbisyo nato dili maundang, bisan pa man ani na atong bagong sistema karon, ang atong district office nagpabili ng gihapon na nagaserbisyo sa atong mga nanginihanlan o tabang gikan sa gobyerno. So sa atong mga nagtanaw, daghang kayong salamat sa kanunayang suporta ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika, kayong tanan daghang salamat ug maayong adlaw. Daghang salamat, Congressman Carlo Nograles. Sals, gusto na ako pasalamatan po si BJ Salonga of Decoratives by John and Herbs para sa atong set o kang katagal yun ito nga nagpagwapo og samot ka nato. Sals, no? Nya happy birthday day kay Jan Zambrano. Jan, ang blowout ha, bahala naglayo ka. O kang Ernie Domingo, din sa Sky Cable na usa kong igsuon kay Paul Bermejo. O tungod wala naman kitay oras kininyo galas kahanginan Rafi Bermejo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanimo tanan. Og siyempre katong katuluman ng kalambuan dala tanan inyo kining makita sab sa Sky Cable Daily Channel 61 alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 anya sa PTV 11 alas 10 ngadto sa alas 11 matag adlaw kada adlaw nga Lunes ngadto sa Biyernes buntag nya RPN Channel 9 alas 4 matag adlaw Sabado og adlaw Domingo alas 4 sa buntag. Sayo kayo para sa atong mga televiewers sa atong kalambuan daratan. Para sa atong mga tigpaminaw og tigtanaw sa matag adlaw kini kinyo ubos kalagad Saudi Chato maayong adlaw. Kalambuan Dalakana. Na huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mangisda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo at pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakil. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world-class skills that industries here and abroad are looking for. This will be the award for the first congratulations to the faculty. Its founders Don Carlo Alexi Pinigrales, together with Mr. Ariel Maynaka, I care coordinator of